Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, nandito tayo sa anim na magpapasalamat na ginaganap natin tuwing dalawang linggo ng gabi para bawat isa sa atin ay lalahanan natin yung pagkakabasa sa mga pasasalamat. Meron po tayong isang mensahe ngayon. Hindi ko na babasahin kasi kukuha lang ako ng mga points. Sabi dito sa Juan 2, ito po ay kwento ng unang kagawa ng milagro ng ating dakilang Panginoon. Matapos na siya ay mag-umpisa ng ministeryo na walang iba yung pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ang sabi doon sa basa lang tayo. Ang sabi ng ating dakilang Panginoon o sa mga Panginoon, at ng ikatlong araw na nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, naroon ang ina ni Jesus. Kung mapapansin po natin, hindi naman mismo si Jesus ang naroon, kundi yung ina niya. Ngayon, nagkaroon ng problema. Sabi dito, at inanyayahan din naman si Jesus. Ibig sabihin, nauna na yung ina niya, si Maria, at pagkatapos, inanyayahan din ang ating dakilang Panginoon. Siyempre, pag inanyayahan ka, susunod ka doon. Ngayon, sabi dito, at ang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Siyempre, nauna nga naman ang kanyang ina. Pero, alam ng kanyang ina na kaya gumawa ng milagro ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, nag-report siya kung ano yung nakita niya na obserbasyon dahil, kumbaga, hindi na masaya yung nangyayaring kasalan dahil wala na pang-entertain na akat. Pero ang sagot ng ating dakilang Panginoon, at sinabi sa kaniya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang tanong, bakit ganon ang response ng ating dakilang Panginoon nung sabihin ng kanyang ina na wala ng anak? Kung ilalagay natin sa totoong buhay, sasabihin ng magulang sa kanyang anak, wala nang alak, dumukot ka na sa bulsa mo para bumili ka. Sasabihin ko sa iyo, anong pakialam mo sa akin? Lumalabas pa dito ang ating dakilang Panginoon, walang respeto sa kanyang magulang? Hindi po. Kasi kung mapapansin natin, ang ating dakilang Panginoon, meron po siyang kapamahalaan. Hindi pwede siyang utusan ng kanyang ina dahil ang sagot niya, hindi pa dumarating ang ating oras. Kasi po, totoo, ina ng ating dakilang Panginoon si Maria, pero sa pagiging magulang, sakit niya lang ang ating dakilang Panginoon. Pero nung pumasok na siya sa ministeryo, nasa pagsunod na siya sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya labas na po doon si Maria kung ano man ang gustong gawin ng ating dakilang Panginoon. Pero paano ginagawa ng mga tao ngayon? Kanilang pinapupurihan Maria.
na yung pati ng anghel kay Maria, napupuno ka ng grasya kapag Ginoong Maria. Ginawang panalangin. Ang tanong, ano ba ang kalagayan ni Maria na sinasabi pa sa panalangin na ipanalangin mo kami? Ano ang kakayahan niya para ipanalangin tayo? Katulad naman natin si Maria na tao na kapag namatay, wala na rin magagawa. Kaya kung titingnan natin dito, mula ng bata ang ating dakilang Panginoon, nasa pagsunod siya sa kanyang ina sa laman, walang iba sa Maria. Maging tayo, kapag nasa loob tayo ng templo, oras ng gawain, hindi po tayo sakop ng ating magulang sa laman. Dahil mayroon kang obligasyon ng pagsunod sa makatuwid bagay, walang iba, susundin mo yung nagtalaga sa iyo. Walang iba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang Ama ng ating dakilang Panginoon at Ama din natin lahat. Kaya, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Ama, ganun din ang ating dakilang Panginoon. Hindi pwedeng, hindi ba mayroong senaryo, sabi ng ating dakilang Panginoon. Nandiyan ika nga, sabi ng mga alagad niya, nandiyan ika nga ang inyong mga kapatid, hinahanap ka. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Ang dumirinig ng aking mga salita, ang siya kong ina at kapatid na lalaki o kapatid na babae. Ibig sabihin, koneksyon sa ating dakilang Panginoon. Kaya po ang titingnan natin dito, wala bang modo o walang ugali ang ating dakilang Panginoon na baka mamaya nga ipagsangkalan ng mga kabataan ngayon na walang nasarito ng ating dakilang Panginoon sa kanyang ina. Hindi po. Kung liliwanagin natin, si Maria ay may kapamahalaan sa kanyang anak mula ng ating dakilang Panginoon ay bata pa hanggang sa bago siya tumanggap ng kanyang ministeryo. Pero, nung nagpasakot ang ating dakilang Panginoon sa pagsuumpisa niya ng ministeryo, hindi na po siya sakot ng kanyang ina. Kundi, sumasailalim na siya sa kapangyarihan ng kanyang anak. Kaya pwede niyang sabihin, huwag mo akong pakialaman. Dahil hindi pa dumarating ang ating oras. Ibig sabihin, hindi pwedeng diktahan ang lingkod ng Diyos ng isang ordinaryong tao para lamang pasunodin. Sapagkat meron mas mataas sa kanya na siyang may atas na nagbibigay ng kapamahalaan upang gawin mo ang bagay. Halimbawa, ganito, may magulang tayo sa laman. Ngayon, dumating kasama sa pagsamba. Sakot pa siya ng kanyang ina. O yung atas na ipinagkalong sa atin para maging tagapagpahayag ng salita niya. Siyempre, wala nang pakialam yung magulang natin sa laman. Dahil ang may pakialam doon, yung nagtalaga sa iyo, na walang iba, yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Kaya nandyan sa unahan nagsasalita ng salita natin. Ganun po yung senaryo ng ating dakilang Panginoon. Hindi ko ipitatil yung milagrong ginawa na, kundi yung ugnayan ng ating dakilang Panginoon sa kanyang ina at ganun din sa kanyang ama. Kasi po lumalabas doon na hindi na siya susunod sa kanyang ina dahil nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ng kanyang ama. Na walang iba, ito na yung ministeryo na dinadahan-dahan niyang ipangaral ang kaharian ng Diyos, magpagaling ng mga karamdaman, gumawa ng mga himala hanggang sa ipako siya sa ito. Ito na yung nakatakda para sa kanya. At the age of 30 years, nung una siyang gumawa ng himala, kaya maturod ang isip ng ating dakilang Panginoon. Siyempre, ang susundin niya, yung kanyang ama. Hindi ba ka? Ganun po yung ibig sabihin niya dito sa unang aralin. Dito naman sa ikalawa, itong panalangin.
Sabi po dito sa Mateo 6:5, ang sabi dito, datapot pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung may lakap ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama ay nakakita ng lihim ay gagantihin ka. Ang pananalangin po ay isang pamamaraan para kakausapin natin ang Diyos. E paano kung naglalakad ka papuntang sentro? Ang sabi dito, gusto mong manalangin para hindi ka madisgrasya. Sabi dito, pumasok ka sa iyong silid. Nandun ka nga sa daan, uuwi ka pa pala para hanapin mo yung silid. Ang pinakasilid ko dyan, walang iba, hindi ba tayo templo ng Diyos na buhay. Meron niyang mga pintuan, mata, kainga, ilong, bibig. Dapat po, makipag-usap tayo sa ating Ama sa lihim ng sarili. Yan po ang ibig sabihin niya na pumasok ka sa iyong silid. Kung nananalangin ka, makipagdaldalan, makipagkwentuhan. Manahimik ka sa isang kalagayan ng sa ganun. Ikaw mismo at yung Ama ang nag-uusap sa pamamagitan ng panalangin. Ganun po yun. Kasi kung halimbawa, mananalangin ka, inandun ka sa, hinahabol ka na ng masamang tao, habang tumatakbo ka ng nalangin ka, papasok ka pa ba ng silid? Siyempre hindi. Hindi naman ibig sabihin niya na yung literal na silid, kundi ito mismo. Dahil tayo sisidlang lupa, mayroong silid na nananahan dyan ang nag-iisa nating espiritu kasama ng ating kaluluwa. Ito dapat ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya hindi po siya literal na tinatawag na warwaro o silid. At sa panalangin nyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ito po, hindi pa pumapasok sa isip ng tao, alam na ng Diyos ang kailangan natin. Imagine, pre-provide niya na pangmatagalang pangangailangan ng tao. Nandiyan yung ecosystem. Kung paano ang lahat ng mga bagay nagkakaroon ng dugtong-dugtong eh. Halimbawa, sa kahoy na lang. Yung kahoy magbubunga, yung bunga may buto, yung buto pag nahulog sa lupa, ito bubuhay, nabiging kahoy ulit. Hindi ba gano'n? Kumbaga, yung project ng ating dakilang Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, perfecto na. Hindi pa niya nililikha ang tao, lahat ng kailangan ng tao, prinubay pa niya. Kahit yung langis na sinisip-sip ngayon. Ang ginawa niya, wala pang tao, nagkaroon muna siya ng mga nilikhang, mga malalaking mga nilalang o mga hayop. Sabi sa kwento, mga dinosaur. Totoo yung dahil may mga fossil na nakita sa iba-ibang lugar na mga sukat ng mga mahahabang mga bangko. Parte po yun ng paglikha ng Diyos. Yung compost noon, ito na yung inabsorb ng ilalim ng lupa na siyang sinisip-sip para maging langis. Ang matagalan naman. Kaya kung titingnan po natin, yung pinakailalim nito, doon nagkakaroon ng apoy dahil sa init, sa kompresyon. Ang nangyayari po yan, simple, langis yun. Kumbaga parang latak siya na parang itong espalto na pinoproseso lang para maging iba-ibang klaseng petrolyo. Mula gasolina, diesel, gas, grasa, espalto, at kung iba-iba. Mula sa malaknaw hanggang malapot, pinaghiwa-hiwalay nila. Yun ang ginagawa ng tao. Kaya, kumbaga, lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Pre-provide na po yan. Ano pang sabi dito? At sa pananalangin,
huwag yung gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hindi. Ang mga tinuturo kasi ng mga tao mo. Kapag makulit ka daw sa kadadalangin, pakikinggan ka. Kaya inuulit-ulit, hindi ba ang Diyos para ulit-ulitin mo? Na alam na niya, hindi pa pumasok sa isip ng tao. Alam niya na yung kailangan natin, kaya pinuprovide niya na nga eh. Kaya anong nangyari po dito, ginagawang tanga ang Diyos. Na kung titingnan po natin, bingi pa ang Diyos. Sa totoo lang lahat sa kikita ng Diyos. Yung mga nilikha siya doon na puro mata. Sa tingin natin, halimaw. Pero ang totoo, yan ang nasa langit. Kaya po, kung titingnan po natin dito, sabi pa dito, huwag nga kayong mga sigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin. Ibig sabihin, mas advance pala ang Diyos kaysa pag-iisip ng tao. Ibig sabihin, mas matalino, mas marunong. Sapagkat siya nga ang Alpha, siya ang Omega, siya ang simula, at siya rin ang katapusan. Ibig sabihin, nagsimula lahat sa Kanya. Hindi pa sumagi sa isip ng tao. Wala pa tayong mga tao, nasa Kanya na lahat. Ngayon, may binigay dito halimbawa ng pananalangin. Pero sa huli, sabi niya, sabi dito sa huli tayo ng panalangin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin nagpatawad sa mga may utang sa amin. Kasama po sa panalangin ang tinatawag na pagpapatawad. Ano po ba ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay hindi lang sa bibig, binabanggit natin, pinatatawad na kita. Kundi, halimbawa, sasabihin natin, pinatawad na kita. After 5 years, nung maalala mo yung ginawa na, nasaktan ka pa, ibig sabihin, hindi mo kasi napatawad. Dahil kung pinatawad mo na siya, dapat burado na yung ginawa niya. Kasi po, ang pagpapatawad, ang ibig sabihin niya, paglimot. Pinakalimutan na ng Diyos ang kasamaan ng sanlibutan. Ganun po siya magpatawad. Dapat ganun din tayo. Ang problema, lumipas na yung 5 years, 10 years, nasasaktan ka pa rin kapag nakikita mo siya. Ibig sabihin, hindi ka pa marunong magpatawad. Sabi dito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Proseso. Hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Pero meron tayong thinking na gumawa sa atin ng kasamaan at ayaw natin patawarin. Una pa na dapat tayo magpatawad, bago tayo patawarin. Step by step. Hindi pwedeng yung ama muna ang magpatawad sa atin, saka naman tayo magpatawad. Baliktad po. Tayo ang una para magaan sa puso natin. Malinis na ang ating kalooban. Saka naman pakikinggan yung panalangin natin na patawaran mo kami ng aming mga kasalanan. Sapagkat hindi mo masasabi na humingi ng tawad sa Diyos kung meron ka pang kimkim na hindi mo napapatawad. Kaya kinakailangan tayo yung unang magpapatawad. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Kaya, kung meron tayong timtip na sama ng loob, na hindi pa tayo nakapagpapatawad sa ating kapwa, huwag nating aasahan na patatawarin tayo ng Diyos. Kahit magdipa-dipa pa tayo dyan, lumubog pa tayo dyan, ano bang sakripisyo ang gawin natin? Magiging useless lang ang pagpapabuti. Nagsasayang lang tayo ng oras. Kinakailangan, una pa rin tayong magpatawad
bago tayo patatawarin ng Diyos. Kaya po, sa aral na ito, dito natin matututunan kung paano magpatawad, kung paano magrespeto sa magulang, at sumunod sa Diyos. May tamang panahon ng pagsunod sa magulang, may tamang panahon ng pagsunod sa Diyos. May tamang panahon para patawarin tayo ng Diyos kapag nagpatawad na rin tayo ng mga may utang sa atin. At kapag tayo na nalangin, huwag na tayong maghanap ng literal na silid. Ito mismo ang ating katawan, siyang pinakasilid ng ating nag-isang kaluluwa. Naway, kausapin natin ang Diyos ng sarili natin. Hindi siya malayo, nahanapin ka natin ng Diyos. Nandun siya sa ating kalooban ng ating puso. Pakiramdaman natin siya. Kausapin natin siya ng masinsinan. Ikaw at ang Diyos. Tayo at siya. Kausapin natin siya sa loob ng ating puso at pakikinggan niya ang lahat ng ating pagsusumama sa Kanya na siyang panalangin natin sa Kanya. Hindi po biniyang Diyos. Alam niya ang mga bagay na hindi pa pumasok sa isip ng tao. Dahil siya ang alba, siya ang simula. Kaya sa Kanya lahat babalik, siya rin ang omega at siya rin ang katapusan. Siguro po ang gagawin na lang na nabahagi natin sa gabing ito. Salamat po sa Diyos. Ano na lang natin mga kailingan ngayong gabi. Araw ng pagpasalamat. Ilapit natin niya sa kakalit na kasagutan. Sana lang natin. Salamat at mawat palang gabi sa bawat.